Hello, isang mapagpalang araw sa lahat. Ito nga pala in-order ko sa akin TikTok shop at available rin ito kagaya ng Lazada at Shopee. Sa araw na to ay samahan niyo ako at i-set up natin itong ating fishing rod. Para lamang ito sa mga beginners o hindi pa alam kung paano i-set up ang ganitong klase ng pamingwit. Tara na, umpisa na natin guys. So guys, ito nga pala yung fishing rod na halagang 300 plus lang. So tuturuan ko kayo, kumbaga ito ay tutorial ng pagkakabit ng ating fishing rod. So let's go! Guys, ito nga pala yung fishing rod. Ayan, then ito yung reels. May kasama na siyang nylon guys ha. So first step, ito. Kung makikita nyo, ayan. Then ito, i-connect nyo lang yan dyan. Siyempre ito, medyo ano yan, ina-adjust lang to, ano, para kumasya kasi hindi siya kasya ano. Then ipapasok nyo, ayan, papasok lang yan, tapos sa kanyo naman ngayon, ayan, mag-isa tayo, yan, ganyan na lang yan, then ipapasok, tutulak nyo lang, then yan, adjust. Alright, yan na. Second step. So yun guys, ito na siya. So habang hindi pa natin kinakabit yung ano, tuturuan ko muna kayo ng tamang paggamit nito. So ganyan siya. Ito siya, may pindutan siya dito. Ayan kung mapapansin nyo. Pindutin nyo siya para ito yung pinakahawakan niya Ayan. Ayan. So kung kayo po ay kaliwete or kanan, pwede nyo naman tong tanggalin to. Ito, kasi natatanggal naman yan. Pwede nyong ilipat, baklasin nyo lang to, ganyan, ilipat nyo sa kabila, pwede. Ayan o. Kunyari, mas sanay kayo sa kabila, kaliwete or kanan kayo. Kung saan kayo mas sanay, doon nyo siya ilagay. Yan, pwede nyo ilibay. Pero ako dito na. Kabit nyo lang siya, then ilalak. Ayan. Napakadali lang nito guys. So dati nung hindi ko pa alam, nahirapan akong gumamit sa ganito kasi hindi ko alam ang sistema kung paano. Ayan. So, ayan siya. Ayan. So, meron siyang, ayan, may pindutan din siya dito, parang lock. Ayan. Ayan. Para hindi siya, kunyari nakahuli ka ng isda. Ayan. Ayan. Hindi siya atras. Ayan. Parang hihinto-hinto siya. Ayan. Ayan. Pero pag gusto mong atras abante, ayan. Atras abante, ayan. Atras abante pwede. Ayan. Diba? Then, sarado mo lang dito. So, ngayon, kakabit naman natin ngayon yung mga, ayan. Kakabit natin to. Kakabit natin yung mga floater niya at saka mga hook. Let's go. So, ang kagandahan nito guys, may ganito siya. Ayan, may lock siya. Para kung hindi mo na siya gagamitin, pwede mo siyang i-lock. Ayan, ayan siya, may lock. Tanggalin natin yung lock sa taas. Alright, ang haba Bayan Okay, lagay muna natin yung nylon. Lagay natin yung nylon ha. Pag nakuha nyo na pa yung nylon, papasok nyo na siya dito. Ano? Papasok na siya dyan. Para yan magsilbing. Okay. Parang yan. Tapos guys, papasok nyo na dito. Ano, makikita nyo yung apat na yan. Apat na butas. Papasok nyo yan dyan. Yan, habang pinapasok natin, pagpasensyahan nyo na yung background music natin na toy gun ha. Pasensya na po kayo, hindi ngayon ko lang din narinig habang nag-edit. Then guys, di ba yan? Ilalak mo lang siya dito. Ilalak mo siya dito. Yan. Para hindi siya mahatak-hatak. Okay? Ano? Okay. Next guys, is kakabit natin itong stopper. So, ito yung nakita kong stopper niya Papasok mo lang yan. Ipasok mo na yung nylon. Yan. Then, atake mo lang yung stopper niya. Yan. Pagkahatak mo,
hanggang sa mailipat po sa isang nylon. Diyan sa mismong nylon na ito. Alright, ayan, nailipat na natin siya. Ito na siya. Kumbaga ito yung magiging stopper niya. So yun guys, ito naman sunod na lagay natin. Ayan. Isa lang yung stopper natin. So ito na yung magiging ano natin. Lagyan mo lang sa butas din, papasok mo lang yan. Then kayo na pong bahala kung dadagdagan nyo pa ng stopper para hindi magulo yung ating mga hook. Yung sa malipat sa stopper. So yun guys, isusunod ko naman tong swivel para yung purpose niyan ay yan, lalagyan natin ng floater. Yan, pampalutang. Pasok na natin. Dahil nga halagang 300 lang to, medyo kulang-kulang siya, kaya ang ginawa ko, isang swivel tsaka isang swivel na may beads. Ayan po yung nilagay natin dyan para patungan ng ating floater. Tapos nilagyan ko na rin yung maliliit na ating mga stopper. Then kayo nang bahala guys kung gaano kahaba yung paglalagyan nyo ng floating. Tapos napakadali lang ikabit ang ating floating gamit itong swivel. Nakaklip lang yan. Tatanggalin mo lang yung pagkaklip, tapos isabit ang ating floating. At ayan na. Alright, meron na tayong floater. Sunod, malapit-lapit na tayo itong swivel para paglagyan natin ng hook. Ayan. Yan nyo, ang pagtali, ganito. Ikot nyo lang. Gamit yung isang dulo ng tali, ay yung iikot natin. Kaya na pong bahala kung gaano karami ang ikot nyo. Gawin yung 6 or 10. Kasi ako 10 yung ginawa ko. Pagkatapos yung iikot yung dulo, yung pinabilog natin sa unahan niya, nakikita nyo? Yung pinasok yung daliri ko, ipapasok natin dyan pinakadulo. Ayan. Pagkapasok ng dulo na yan, ayan yung hahatakin natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan na, hahatakin natin para siya yung para diretsong lock papuntang swivel. Ayan, para talagang hindi siya matanggal at talagang matibay yung pagkakatali natin. Ayan. Okay na siya guys. Nagkabit na natin. Putulan natin, masyadong mahaba. Ayun, tulis. Then ito yung magsisilbing sabitan ng mga hook. Pili tayo ng hook na maliit lang. Yan. Ang kinuha natin is number 5. Number 5, nakabit natin siya. Yung hook, madali lang siya ikabit. Ayan, i-clip mo lang siya. Then yan, pasok mo lang. Then sa uli ulit. At ayan na ang finished product. At lalagyan na natin ng pain. So napapansin ko sa ganitong mga pain, mas effective siguro to sa mga dagat at hindi pa natin nasubukan sa mga ilog. So na mga araw susubukan natin sa ilog kung makakahuli ito ang ganitong pain. Let's go. Finish. Finish na ang ating hook. Ito na, set. Ito pa yung set natin. Pwede na tayo mamingwit. Ayun nga guys, sinubukan ko na yung ating fishing rod. Ang problema nga lang, mukhang naubos na ang isda dito sa amin. Kasi nga, netong mga nakaraan ay mababaw na yung tubig sa amin dahil nga natutuyo. So madali nang hulihin ang isda. Kaya ayan, wala akong nahuli dito pero sinubukan ko yung fishing rod natin kung maganda yung play. At ayun guys, maganda naman yung play niya. So update ko kayo susunod na vlog natin kung makahuli tayo ng isda gamit itong ating fishing rod na tag 300 plus. Napakamura lang.
Salamat po sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutang i-like at mag-comment po kayo at mag-subscribe kung sa YouTube nyo po ito napanood. Salamat, ingat, and God bless you guys.